Magandang araw mga kapresko. So ngayon ay pag-usapan natin ang bagong balita mula dito sa ating channel. Charo Santos Concho may pahayag tungkol sa kanyang talent fee. Ano kaya ito? Alamin natin yan dito lang sa Presko Balita. Makalipas ang matagal na panahon, muling tumuntong sa bakuran ng GMA Network ang actress at former ABS-CBN president na si Charo Santos. Nagpunta si Charo sa GMA7 building para sa guesting nila ni Dingdong Dantes, kaugnay ng promo ng pelikula nilang Only We Knew sa Fast Talk with Boy Abundang noong Biyernes ng hapon, May 16, 2025. Dahil si Charo ang unang co-host ni Herman Moreno ng Sunday Morning Variety program ng GMA7 noong 1979 bago naging top television executive ng Kapamilya Network. Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda, ikwinento ni Charo na chicharon lamang ang talent fee niya nang maging co-host siya ng pumanaw na star builder at TV host. Natatawang pagbabalik tanaw ni Charo. Ito daw yung time na naging co-host siya ni Herman Moreno. Kung pa daw ito naging GMA Super Show, tinawag na itong Germ Special. Pumupunta siya sa GMA Network para mag-host ng kanyang programa. Wala pa raw talent fee nung araw na yon. Tatandaan pa niya na binibigyan siya ng chicharon. Pero ayon kay Charo, naging masaya siya bilang co-host ng Germ Special. Kahit chicharon lamang dahil marami siyang natututunan sa mundo ng television. Nagwagi si Charo bilang Best Actress sa 1977 Asian Film Festival para sa pelikulang Itim bago siya nagkaroon ng partisipasyon sa programa ni Herman Moreno. Ayon pa niya, ang unang pelikula na naging Best Actress siya ay ang pelikulang Itim. Hindi naman maalala ni Charo Santos ang anekdota ni Boy Abunda tungkol sa kabutihang ipinadama sa TV host. Ayon pa ni Boy Abunda, nagkasakit siya noong 2013 noong unang nagtrabaho sa ABS-CBN. Si Charo Santos raw ang kanyang president nung araw na iyon at binigyan pa siya ng 200,000 pesos. Kaya marami sa ngayon ang nagmamahal sa nag-iisang Ma'am Charo Santos Concho. Samantala, nagbalik naman si Alina sa music scene pagkatapos ng pagkawala ni Haji. Babalik ang singer na si Alina sa concert scene pagkatapos ng ilang dekada. Pakatapos lang ng concert show ni Alina na may titulong I'm Feeling Sexy Tonight na ginanap sa Viva Cafe sa Cubao, Quezon City noong May 16. Bago ginanap ang show, eksklusibong nakapanayam ng Pep.ph o Philippine Entertainment Portal si Alina sa dressing room sa Geo 5 at 1PH. Dito niya naikwento na matagal na panahong pribado ang buhay niya sa piling ng pumanaw niyang karelasyon at music icon na si Haji Alejandro. Magka-partner sila sa loob ng 27 years. Pumanaw si Haji dahil sa sakit na colon cancer April 22, 2025. Sa mga di nakakaalam, si Alina ang kumanta ng 2008 novelty song na Kahit Gaano Kalaki. Ang titulo ng show niyang I'm Feeling Sexy Tonight ay hango mula sa isang cover songs na self-titled album noong 2008. Ayon kay Alina, ang lahat ng bagay na ginagawa niya ay kayang iwanan. Noong linggo at 3 araw pa lang nakalipas mula nang pumanaw ang partner niyang si Haji. Ayon pa niya, may nais siyang gawin at ito ang pagbalik sa pagkanta. Paraw ang atake ni Alina bilang singer. Nag-mature na raw siya at gusto niyang ibalik ang mga bagay na ginawa niya dati. At para naman kay Alina, na-enjoy niya ang pagtulong sa pamilya dahil kasabay nito ang nagagawa niya ang hilig niya sa musika. Yan muna sa ngayon mga kapresko. Hanggang sa muli!